Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha. I'm from Japan, Kabayan, Virgo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong June 22 to 28, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ay. May salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details, prosperity, may darating sa yung abundance. Be open to receive. Wow. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Sa mga gusto ko personal reading is in description below. Sa baba ng video. Mari nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading tayo Ano man ang gender mo, ano man ang iyong edad, ipasok mo ang sarili mo. Okay, you have the art. You have the art. Express yourself through creative activities. Maaaring iba sa inyo is mahilig kayo sa music, makinig ng music, ganyan. O kaya mahilig kayong yung drawing, something art. Or handito ka na sa sitwasyon mo na doon mo na i-express yung sarili mo when it comes sa mga bagay na yun. No? Yan. Siguro this week is mas more ka mag-focus sa iyong mga creativity. Kung ano man yan, sa iyong fashion. Sa nakita ko dito. Meron tayong Cordelia. You have been indoor too long. Go outside and get some fresh air. Yan. Minsan lumabas-labas ka rin. Yan. Kumbaga sumagap ka ng hindi ko alam kung malinis malinis yung sa Pilipinas Sa mga mga park, kahit mag-walk-walk ka lang, punta ka lang sa park, ganyan. Yan. Go outside din minsan, no? Pag may time. Meron tayong 12, 23, 28, 35. Go outside Kailangan mo need mo ngayon ng fresh air or ma-refresh. Okay, meron tayong Leo, Virgo, Libra. Leo, tsaka Virgo. Okay. May marireceive ka daw na gift. Marireceive ka daw na gift or pagmamahal na magagaling sa ibang tao or handito yung mga may happiness, may mga kasiyahan na magaganap. Ako nakikita sa'yo, sa iba dito money, sa iba dito is papuri, no? Sa nakikita ko ito parating sa inyo. O kaya ikaw yung magbibigay ng gift. Vice versa tayo. Pero there's a joy, happiness Tsaka may nakikita ko dito na may papuri, maaring may pupurihin ka, may bobola, may either pampupuri o pamobola, parang gano'n sa nakita ko dito. Siguro papuri, no? Ganyan. O ikaw ang magbibigay noon. Ang nakikita ko sa inyo ay pag-uusapan daw kayo, Virgo, no? May mga situation na magkakaroon ka ng challenge. Siguro dahil sa mga maririnig mo na na hindi magandang information, maaring gano'n sa iba, 'di ba? Maaring hindi magandang magkakaroon ng hindi magandang communication or pakikipag-usap sa isang tao, maaring gano'n. O kaya doon yung sitwasyon na may mga bagay na maiisip mo na medyo nai-stress ka. Yun. Nai-stress ka, may mga bagay na either kinakabahan o nininervous, parang gano'n sa iba sa inyo. No? May mga, kuhanin mo lang yung sa'yo doon, sa nakita ko dito. And syempre, may mga anxiety, no? May mga pagkabalisa, tulad nga ng sabi ko sa iba sa inyo. And then, may mga problema din naman, or worrying, ito no sa iba, worrying. Yan. Small problem lang naman. And syempre, andun pa rin, may mga exciting situation happen sa buhay. Siguro may mga gagawin ka na tatapusin at excite ka. O kaya yung malapit na yung finish line na yun, kaya na-excite ka kasi magaganap na siya or matatapos na siya. Yan. Halimbawa, may hinihintay kang gift. Konting-konting kempot na lang, parating na yung gift na yun, o kaya yung blessing na yun, o kaya
Yung una, may utang ka. Konting-konting kembot na lang, makabayad ka na ng utang. May mga ganun. May mga sitwasyon na nalalapit na. Yun ang nakikita ko sa iyo. There's a lack, growth, achievement, abundance. Sabi dito, extension, no? May mga positivity happen naman sa buhay mo, and then may pagtulong din ako nakikita na maaring may taong hihingi sa'yo ng tulong or may tao kang tutulungan dito. Baka marami na kayong daga sa bahay nyo, no? Medyo maglagay na kayo ng ano. And syempre, baka may mga alaga rin kayong ibon sa iba sa inyo. And mag-ingat kayo kasi hindi ko lang alam, baka may magkasakit, no? May taong may sakit. Ako nakikita o may magkakasakit. There's a disease, and saka ingat kayo sa mga mawawala. Pwede kayong mahulugan ng mga gamit, manakawan, mga ganyan. Mga importanteng bagay. No, maaring your idea, di ba? Manakaw ng isang tao, mga ganon, no? Meron tayong 28 lalaki. Hindi ko alam kung sino siya. Maaring kapatid mo siya, karelasyon mo siya, o kasama mo sa trabaho. Maaring magkakaroon kayo ng quarrel, pag-uusap, na hindi kayo magkakaintindihan, ganyan. Baka sa isa siya sa magiging stressful mo, malaki man umalit yung stress na yon, isa siya sa maaring poproblemahin mo, mga ganyan. No, may isang lalaki dito. Sa nakita ko dito. O andito rin yung situation na may mga iniisip ka o nahahata ka ng nakaraan mo. No, maaring mga dati mong ginawa, yan, mga ganun. O kaya may mga iniisip ka in a past situation. May sumasagi sa'yo, maaring ganun sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is magkakaroon na ng growth when it comes sa iba sa work, profession. No, hindi yung magkakaroon din ng shifting, syempre. It's more on stability ang nakikita ko rin sa inyo. Pero wag na kayo magpahatak sa nakaraan. Mag-focus na lang kayo sa future. Kailangan nyo rin tapusin yung nakaraan dito sa nakikita ko dito para maging stable ka na rin. Kasi dito na yung pagsisettling down ng iba, no? Yan, may mga pag-uumpisang muli na magaganap sa buhay nyo. Yun. Siguro mag-iipon ka ng muli or in a situation. Tingnan natin ang iyong energy. Uy, happy ka. Ang energy mo, okay ka naman. Nasa peaceful situation ka naman. No? Masaya naman yung nakikita ko sa yung energy this week. Handin yung, alam mo yung feeling na parang you're blessed, and handin yung feeling mo na handin yung alam mo na may mangyaring changes happen sa buhay mo. Ang energy mo this week, masaya, sa nakikita ko dito. And then, ang nakita ko, may mga darating na opportunity sa'yo. May ibig sabihin, magkakaroon ng mga bagong connections, or there's a new opportunity happen into your life. And ang nakikita ko to, it's more on healing, or it's more on changes happen this week sa nakita ko dito. As in, masaya, may mga bagay o sitwasyon ako na nakikita na magbabago into your life this week. May mga opportunity nga na darating sa iyo. As in. Also, exciting opportunity. May hinihintay ka? Parang may hinihintay ka. Yun na nakita ko sa yung energy. Happiness, fulfillment, achievement. Yan, may mga achievement, may mga good news, no? Sa nakikita ko dito. Siguro within 1 week, 1 day, 1 month man yan. Or yung lang days man yan. Pero sa nakita ko, weeks lang to. Sa iba sa inyo. Siguro mga ilang weeks na, siguro mga 4 weeks, mga ganyan. No, 4 days, 4 weeks, mga ganun sa iba sa inyo. Sa iba, baka sakaling 1 month nga. Wag naman sana 1 month. Pero there's a good news happen sa buhay mo. Andito yung this week is handun yung hope for an achievement, hope for fulfillment and happiness. Andun ka sa sitwasyon mo. Andun yung yung abundance, kumbaga, this week. Teka lang. Tingnan natin. Ano ang parating kay Virgo? Ano pong parating kay Virgo? Anong ibig niyo sabihin?
Okay. Okay. Ang parating sa'yo, confident ka dito ah. This week, ang nakikita ko sa'yo, parang dito yung sitwasyon na there's a new horizon situation happen sa buhay mo. Sa nakikita ko to, andito na yung confident mo dun sa bagay na yun. Nandun yung excitement this week sa nakikita ko dito. Siguro may mga magkikita-kita, no? Maaaring may mga fun, happiness, enjoyment, celebration, may mga getting together, maaaring may mga surprise parties, event, mga ganyan sa nakikita ko sa'yo dito. As in, handun yung hope talaga dito, no? Handun yung there's an achievement, malaki man o malaki o maliit yung achievement na yon. You will enjoy the fruit of your labor and success this week. Sa nakikita ko dito, baka may mga pupuntahan ka na may mga reunion, family unity, or married, may kami pupuntahan kang ganun, or handun na talaga yung sitwasyon na it's more on magkakaroon ka ng stability and prosperity and success this week. Ganyan, sa nakikita ko dito. Kasi you will enjoy the fruit of your labor and success this week. Andun yung confident mo this week. So, excitement and confident. Ganyan. Sa nakikita ko sa iyo. Yun ang parating sa iyo. No? May coming home, hindi ko alam kung may darating ba na kakilala, ikaw ba ang uwi ng Pilipinas, parang gano'n. Ang kung nakikita. May mga magpagkikita. Ako nakikita dito. Maring family, may magkikita ng family, karelasyon, kasama sa trabaho, yan, within the 3 to 4 weeks, 3 to 4 days or weeks man yan, may mga ganun. Iba dito community to. Yan. May mga may mga, sa iba sa inyo, meron kayong gagawin na meron kayo i-structure no? Meron kayo i-structure o meron kayo isang sitwasyon na decision making na gusto mong i-structure o buuin o itayo o gawin o desisyonan. Kumbaga na magkakaroon sa'yo ng mental clarity, no? Parang may gagawin ka na isang bagay, o gawin o desisyon na isang bagay na nahanduin yung layunin mo o handun yung kumbaga may purpose yung gagawin mo this week. Ganyan. Kumbaga, halimbawa sa family, ibibigay mo yung kasiyahan nila, ganyan. Tutulungan mo sila, ganyan. May mga ganun sitwasyon na idea, you have an idea to pursue sa iba sa inyo. Sabihin, saya to, happiness to. As in, there's a victory and success happen. Maaaring may mga gagawin ka ng mga new project, there's a new idea sa iba, maaaring inspired ka this week sa nakikita ko sa iba sa inyo, you're creating something this week, ganyan, or andun yung maaaring halimbawa, magluluto ka. May mga ganun, ba? Magluluto ka na ikaw yung maggagat-gayat, ganyan. Magki-create ka ng bagong luto o kaya bagong discovery, mga ganun sitwasyon. Ipasok mo yung sarili mo doon. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Virgo. Meron din dito na makikipag-usap sa'yo. Meron. Maring tao, a family member, kasama sa trabaho, or in a distance. Aquarius, Gemini, Libra, kasi more on fire to. Aries, Leo, Sagittarius. Yan, baka magkakaroon ka ng communication dito sa element na to. Anong dapat iwasan ni Virgo this week, universe? Parang meron ka dito hindi ko alam kung you are the boss or may pamumunuan ka o may ililid ka o meron kang parang you will become a boss or a leader, ganyan. Kasi nandito ka naman Virgo sa you are a born leader, as in. You are a born leader dito, sa nakikita ko dito. Baka may decisionan ka na isang idea na project mo, any situation. Dapat iwasan ni Virgo. Ano po yun? Dapat iwasan.
Okay. Okay, ang dapat mo daw iwasan ay yung hindi mo alagaan yung sarili mo. No? Yan. You need to take care of yourself. Kasi iba dito may pagka-sensitive. No, siguro, I don't know, siguro may sakit kayo. O kaya someone in your real life may sakit. Iwasan mo rin na mag-focus in a sadness, mapanghinaan ng loob. Iwasan mo na feeling mo nag-iisa ka sa mundo at parang walang nakakaintindi sa'yo. Iwasan mo yun. Iwasan mo rin mapag-isa, syempre. Iwasan mo na um, hindi mo gawin yung idea mo this week sa nakikita ko dito. You need to follow your heart. And syempre, iwasan mo na hindi ka mag-trust sa intuition mo kasi nandito si angels mo. Ibig sabihin, may mga sasabihin sila sa sayo, into your intuition, kailangan mo makinig. No? Kasi iba sa inyo is malakas yung inyong pakiramdam, no, sa nakikita ko dito. Iwasan mo din na masyadong maging emotional, masad, ma-depress, or hindi yung sitwasyon na maging moody type. Alam ko naman, hindi ka naman moody type. Pero, if ever, kasi may mga bagay na hindi mo may iwasan na pwede ka ma-moody type, lalo na pag may makasama ka o toxic, diba? Yun, iwasan mo, syempre yung magkaroon ng pagtatampo. No, if ever na matampuhin ka, ganyan. O, iwasan mo na lang yun. Sana hindi naman kay lahat siguro ito. Iwasan mo yung imagine ka lang ng imagine pero hindi mo naman ginagawa. Isip ka lang ng isip pero hindi mo naman tinutuloy. Iwasan mo yun. Iwasan mo na panghinaan ng loob, ganyan, iwasan mo na hindi alagaan yung sarili mo, kung meron kang sakit, gawin mo. Kasi may nakikita kung may problema ka sa financial, edi anong gagawin mo dapat, diba? Kailangan i-force mo yung idea mo. You need to create yourself. Diba? Ganun lang yun. May nakita ko na may sakit sa puso, dibdib, ulo, paa. Bato, kidney. Yun ang nakikita ko. Baka nahihirapan kayo huminga. Hindi rin naman siguro. Pero hindi ko nakikita. Siguro may pilay o ika-ika, parang ganun. Di ba masakit yung paa mo? Or someone, no? Sa buhay mo. Teka lang, hindi pa tayo tapos. Tingnan natin ang love mo. Kamusta ang love this week ni Virgo? Baka masyado ma-emotional. Kamusta ang love this week? Lumalabas yung impacto na card. Love ni Virgo this week. This week, yung masyadong maganda yung mo. Ano po to? Okay. When it comes sa love mo this week, no? Ang nakikita ko ditong love, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Kuhanin mo kung ikaw ito. Alam mo, ano ka talaga, puro yun nakikita ko sa'yo. Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Puro yun, as in, umpisa pa lang. Okay, ang nakikita ko dito, yes, there's a good foundation naman ako nakikita when it comes sa relationship mo this time. Sa nakita ko, lalo na related to a family, no? Sa nakikita ko dito, sa iba, yung love mo this week, kasi nahandito yung pagbubuklod-buklod ng family this week, maaring ganun. Sa nakita ko, maaari baka may celebration niya or something happen na kailangan magkita-kita or magbuklod-buklod. Sa family mo, yes, there's a good foundation, happy family, good family life. Sa nakikita ko dito, hindi man siya stable, pero good family. May tao dito na nakikita ko na panghabang buhay siya na kailangan siyang gamutin. Pero nakikita ko naman na strong itong tao na to sa nakikita ko dito. And then also, this week is may mga exciting decision, exciting situation ako na nakikita sa iyo this week.
Yun, may isang bagay na magiging matatag kang pagpapasyahan this week. Related to your work, co-workers, family, or sino man to, karelasyon mo. Dito. Sa iba sa inyo, kung nagkahiwalay kayo nitong tao na to, hindi ko alam kung may family siya or ikaw ang may family. No? Sa nakikita ko dito. Ang nakita ko dito, hindi siya stable. Parang meron siyang tao na sinasandalan. Ganun. Maari may sumusuporta sa kanya o may sinusuporta siya. Vice versa. Ang nakikita ko sa niya, siya yung tao na hindi ko alam kung may ipon siya or wala. Ganyan. May trabaho o meron. Pero hindi ko nakikita yung pagiging stable niyang tao. Yun na nakikita ko dito. No, maaring manipulative siya or controller itong tao na to. Medyo may pagkalaying, unfaithful, obsessed, o manggagamit. No? May nakikita rin ako dito na tao na corrupt. Saan nakikita ko dito? May corrupt ako nakikita. Sana hindi kayo lahat yun. Iba-ibang klase ang corrupt. Maaring nandadaya sa pera, maaring nanglalamang, maaring sinungaling, maaring ginagamit ka lang, ginagamit niya yung pangalan mo, ginagamit niya yung mga ganun. May tao ako nakikita ng ganun. Tingnan natin ang iyong money this week. Kamusta ang money ni Virgo this week? May taong sakim makasarili. Ay, anak. Anak, ba't tumatasik yung pupo mo? May yun. Kamusta po yung money ni Virgo this week? Sana wag kayong mag-trust kayo sa intuition para di kayo maloko. The Chariot. Okay, when it comes sa money mo, nandito ka naman sa sitwasyon mo kasi parang may ginawa kang bago when it comes sa money mo. Hindi ko alam kung may mga pinaglagyan ka ng pera. Sa nakikita ko dito, may pagmumove. No? May pagmumove ng pera. Ibig sabihin, maaring nagbangko ka na, maaring naglagay ka ng pera mo sa bangko, ganyan. When it comes sa money mo, hindi naman na nagbibigay ka naman ng effort para mabalanse mo yung pera mo, no? Oo, minsan, nandun lang yung sitwasyon na minsan nag-aalala ka rin na maaring kasi siguro minsan nagiging matumal o hindi nagiging maganda yung takbo, di ba? Pero nakikita ko naman na magkakaroon naman dito ng development. Kumbaga, stable naman siya. Ibig sabihin, hindi siya totally nawawala. Hindi yung ubos na ubos, hindi ko nakita. Stable yung pera mo, sa nakita ko to. You try to make it balance. Ando naman yung tinatama mo naman yung pagpapatakbo ng pera mo this time and nagbibigay ka ng effort doon, no? Sa nakikita ko dito. Nag-action ka naman at nagpo-focus ka naman to success. No, iba sa inyo siguro may pangarap kayong bumili ng bahay, magpagawa ng bahay. No, parang ganun nakikita ko dito. You dreaming ba? Nagdi-dream ka ba? Andito rin yung sasakyan. No, maaring nahandun yung dreaming with sa bahay at sasakyan. Yung iba sa inyo. Tingnan natin kamusta po ang career ni Virgo at ang kanya or kayang job. Career or job ni Virgo this week. This week, parang may pinag-iisipan ka dito. Parang may pinag-iisipan ka na parang gusto mong may gagastusan ka. Ganun ang nakikita ko dito. Pero indecision pa siya. Either ito is abongenyos or hindi, or gagawin or hindi. Dochi ka. Kamusta ang career, job ni Virgo this week? Uy, ang ganda ng mo, oh. The Wheel of Fortune. Lakasan mo lang yung loob mo, ha. Magbabago yung buhay mo. As in. Anong ibig mo sabihin, universe?
Siguro naman, wala namang mawawala ng trabaho, ano? Diyos ko naman. Ang hirap pa naman ng buhay ngayon. Ay, ayan. Pati si Card, nagre-reklamo. O kaya iba walang trabaho. Dito. Kamusta ang career or job ni Virgo this week? Uy, Galileo! Uy, this week magiging maganda ang iyong takbo ng iyong career. Kasi we have the sun. Oh, ibig sabihin, there's an abundance. As in, magkakaroon ng transformation sa career at sa or job mo, no? Kasi magkakaroon ng enlightenment. Ibig sabihin, there's a success. Magkakaroon ng transformation sa iyo. May mga parating na abundance, may mga parating na pagbabago happen. Magiging masaya at magiging successful. Kumbaga, ibig sabihin, lalaya ka na sa hirap na nararamdaman mo in the past. Ganyan, may mga ganang sitwasyon. It's more beautiful to, new beginning of something successful, material success, ganyan. Material success, magkakaroon ng iba dito na recovery, transformation, ganyan, may mga unexpected na darating sa iyo, mga good news, ganyan. Magkakaroon. When it comes sa career mo, as in, baka iba sa inyo nga, may mga bago na kayong trabaho. Diba? Sa iba kasi we have the debt. Baka may mga bago ng papasukan o kaya may mga bago na kayong idea to pursue para mas more ka mag-success sa iyong trabaho o sa career mo this time. Pero, ang nakikita ko sa lahat sa inyo, kung kayo is walang trabaho, this is the time na mag-ano kayo kasi kayo ay matatanggap dito. No? Sa nakikita ko dito. Kung may ano yung mga idea mo, i-force mo kasi magsasuccess ka na dito si Wheel of Fortune at si Sun, tsaka ito si Ace. As in, magkakaroon ng development sa'yo. Transformation happen. Success, recovery, abundance, as in, achievement to. May achievement ka, oh. Magiging masaya yung ano. Sa iba dito, mangyayari to within 1 week, 1 month. Yun ang nakikita ko dito. Or within the 19 days. Yan, may mga good news, abundance, happiness, fulfillment situation sa buhay mo. Magbabago kasi may mga darating na opportunity sa iyo. May mga potential ending situation na sa ano mo. Pagbabago ng sitwasyon mo. Advice. Alam mo naman ang dasan, 'di ba? Happy Sun. Hope. Hope, oh, 'di ba? Advice. Fulfillment ang ano mo ngayon. Advice. Virgo, ang advice sa'yo, sabi dito, mag-trust ka sa intuition mo. Listen to your inner voice. Kung hanggat maaari, umiwas ka at umalis ka sa isang bagay, isang sitwasyon na hindi mo ikakaganda o ikakabaksak mo, ganyan. Sa nakikita ko dito. Kailangan mo magbigay ng effort, progress, hard work, or commit, no? Or focus sa mga bagay na gusto mong ma-improve sa buhay mo. Sa health issue mo man yan, sa pera mo man yan, sa mga kasamahan mo sa trabaho yan, sa mga kapatid mo man yan, sa lahat, as in, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Ganon. Kailangan mo mag-going toward to a new, sinasabi to, abandon something into your life. Yung mga bagay na kailangan mong maintindihan. Hindi sa tayo na magkaroon ng harmony or kailangan ng huwag kang mag-isa, need to teamwork, time to teamwork. Start a new beginning in your life. Yung mga bagay na kailangan mo nang umpisahan muli. O hindi nyo start ka ng fresh this time. Sa nakita ko sa iba sa inyo. Siyempre, sinasabi nito, maging patient ka. No? Kung may mga bagay na nagkakaroon ka ng problema this time, o may mga massive changes happen sa buhay mo, you need to be patient. Huwag kang maguluhan, huwag kang mag-struggle, kasi alam mo, ikaw kasi yung tao na nag-struggle, tahimik ka pero nag-struggle ka. Alam mo yun? Hindi ka kumikupi pero deep inside ang nag-struggle yung isipan mo, yung puso mo, ganyan. No?
ang nakikita ko sa'yo, naguguluhan, yung mga ganun. Yun, huwag ka mag-focus sa mga bagay na ganun. Umiwas ka sa mga conflict, away, disagreement, battle, competition, or mga tao na matataas ang ego, mga tao na walang ibang gawin kung hindi awayin ka o may masabi sila, ganyan. Kailangan mo lang talaga na mag-concentrate at mag-focus ka sa bagay na gusto mong focusan this time. Sa goal mo, ganyan. Kailangan din syempre strong will. Lakasan mo yung loob mo, no? Yun ang sinasabi dito. Arigato naman si Kelbes.